Hello mga kalansangan, tayo mo'y dadako sa tatalakayin po natin ang paano nga ba ang pagsamba, ano ba ang pagsamba sa tingin natin, paano natin po paliliwanag kung ba't tayo sumasamba, ba't po ba tayo sumisimba o kailan ba birthday lang po tayo sumisimba. Dito po tatalakayin po natin dito ay ano ba ang tungkol sa pagsamba. Ang pagsamba po ay pagkilala at pagpupuri sa kanyang pagiging Diyos, pagtaas sa Diyos ng higit sa lahat. Tignan nyo po, dumako na lang po kayo sa Biblia, buksan nyo po yung Biblia sa King James o ano man pong Biblia meron kayo dyan. Hanapin nyo lang po ang Deuteronomy 6 chapter 6 and verse 5. Pamamagitan ng pagsamba na ibibigay mo ang pagpupuri sa Kanya. Psalm 150 verse 1, Psalm 100 and verse 1 and 2. Tignan nyo na lang po kung ano po yung Bible na inyo pong hawak ngayon. At pagpapakumbaba na siya lamang ang dapat masunod sa ating buhay. Dumako po kayo sa Psalm 95 chapter 95 verse 6 and 7. Kaukulan pasalamat, Psalm 10:7 and 1-2. Buhay sa Kanya, Psalm 10:1-2. Hanapin nyo lang po sa inyong Biblia kung ano po Biblia ang gamit nyo ngayon. Hanapin nyo lang po siya ron para makita nyo yung katotohanan at yun po ang sasagot sa inyo. Ang salita po ng Biblia, salita po ng Panginoon. Panalangin, 1 Timothy 2:1 and 2. Tignan nyo lang po sa 1 Timothy 2:1-2 kasi hindi po ako nakapag-prepare ng mga kailanganin natin pyesa. Dito po tinatanong po rito na sino ba ang dapat sambahin, at sinasabi po sa Biblia ang Diyos lamang at wala nang iba. Sa banal na kasulatan mahigpit na pinagbabawal ng Diyos na sumamba sa mga Diyos-Diyosan na nangangahulugan lamang na ito na hindi dapat sambahin ang mga sumusunod. Ano ba ang dapat sambahin? Tao ba o santo? Dapat sambahin ang mga sumusunod. Tao, mga santo, Acts 10:25 and 26. Anghel, Revelation 22:8-9. Ano mang larawan na inukit o gawa ng tao, Exodus 21:6. Tignan nyo lang po sa ano po ang video ang hawak nyo, kung King James version o ano mang Biblia. Kailangan pa bang palagi ang sumamba sa Diyos? Kailangan po natin sumamba palagi. Kailangan po natin alalahanin siya sa araw-araw ng buhay natin. Magpasalamat. May biyaya man po o wala, pasalamatan po natin. Buhay po natin. Nagising po tayo sa umaga. Magpasalamat po tayo upang ang banal na espiritu ay mapasa atin at tukuban po tayo ng kalooban niya at ang presensya niya po ang manguna po sa atin. Tumingi po tayo ng patuloy pag-iingat tayo man po aalis. Tunay nga bang ginagawang pagsamba ng nakakaraming tao? Tunay nga ba ang ginagawang pagsamba ng nakakaraming tao? Karamihan po kasi sa atin, misimba po tayo, pakitang tao lang.
Sinasabi po, kung tunay nga ba ang ginagawa natin pagsamba, kung ito po ay pakitang tao lang po, ito po hindi tunay, sapagkat ang sumasambang tunay ay hindi lang po sa simbahan mabait, at ito po ay sinasapamuhay o kaya nakikita sa buhay natin, nakita sa buhay mo, mga salita ng nangungusap yung salita niya sa atin, at baka mamaya paglabas natin simbahan, puro pamimintas tayo sa iba at puro nangungusap tayo ng ating kapwa. Yun po hindi tama. Sa pamuhay po natin ang salita ng Panginoon. Kung tayo ipapalasimba, kung ito ay ayon sa kung ito ay ayon sa pamantayan ng Biblia, iniisip ng karamihang tao dahil siya ay nagsisimba, iniisip ng karamihang tao dahil siya ay nagsisimba tuwing linggo, akala niya ito'y sapat na. Doon po makikita niyo po sa Mark 7:17, doon niyo po tignan. At ang tunay na pagsamba ay ang mga sumusunod ayon sa Espiritu at katotohanan. John 4:24, ayon sa paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao o mga tradisyon. Ano po ba sinasabing hindi paraan ng tao o mga tradisyon? Hindi sa pamamagitan ng paraan mo, o hindi sa paraan na mabait ka lang sa kapwa mo, at para sa inyong kabaitan mo, kung wala ka namang, hindi ka naman naniniwala sa Panginoon o hindi mo kinikilala ang Panginoon. Marami po sa atin mabuti, pero kung wala ka namang kinikilala ang Panginoon, paano ka magiging buti? Saka sa totoo lang po, wala naman po sa atin mabuti. Lahat po tayo makasalanan. Nagkakasala po tayo sa araw-araw, sa oras-oras. Kaya lang po, iba yung ikaw may Panginoon sa buhay na nahihingi mo ng kapatawaran ng yung mga kasalanan sa araw-araw. At kumbaga, nahahatak na ng kabutihan, hindi na yung dating katulad mo ginagawa. Ganun po yung ibig po sabihin dito, na wala po tayong kakayanan kung sa atin lang kung sa atin lang tayong sarili aasa at hindi natin siya kikilalanin. Ano po ang ating kakayanan? Yung sariling buhay nga po natin, hindi natin kayang pahabain. At lahat po tayo ay pansamantala lang po tayo rito sa mundo. At ang paglaanan po natin ay ang pangalawang buhay. Dahil may pangalawang buhay po, hindi po dito nagtatapos lang po rito sa mundo, kasi mundo po natin makasalanan. Nabubuhay po tayo sa mundo makasalanan, kasi po yung mundo nito, nandito po si Satanas, andito po ang tukso, andito persecute, andito yung pamuhay sa laman, nasa pamumuhay sa pansarili at kasakiman, andito po lahat yan. Kaya magkakasala tayo. Kaya iba na yung may Diyos ka sa buhay mo, na kinikilala, na ginagabayan kanya, at ay sa paraan ng Diyos, hindi paraan ng tao o mga tradisyon, hindi paraan ng tradisyon para makitang mabait ka. Saka wala pong mabuting tao, at wala po tayong pwede ipagyabang po dito sa mundo, dahil ang mabuti lang po ay ang Diyos. Wala pong mabuti kahit isa sa atin. Tumako po sa Biblia, makikita niyo po lahat doon. Wala pong perfecto. Nakalagay na po sa kasulatan, makasalanan po ang tao. Kaya wala pong perfectong tao. Kung iniisip niyo, kahit na ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, magkakasala at magkakasala ka. At makikita mo yung kapintasan ng iba. Nakakita mo sila titisod, may katisuran. Lahat po tayo may katisuran.
Kaya lang po, ang babase po rito, kaya lang po tayo nagsasalita tungkol sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Ang pinapahiwatig po rito sa katisuran, hindi naman ko wag mo sundin yung kung natitisod kasi isang tao, hindi po yung tao titignan nyo dyan, hindi po yung nagsasalita, yung salita po ng Panginoon, titignan po natin dyan, hindi po yung nag-i-speech, kasi sila lang po yung ginagamit na tapagpaliwanag, tagapagpahayag. Pero kung may makikita kang kamalian sa isang tao na yun, siyempre karamihan po sa atin tatabangan at siyempre titignan po natin ba't siya natin, tuturo pa man din ng salita, pero ang ugali ganun pa rin, namumuhay pa rin po bilang tao, nasa laman pa rin po yan, kahit na nagsasalita ng tungkol sa Biblia. Magkakasal kasi po sa isip pa lang po at sa pagtingin at sa pananalita, pwede po tayo magkasala, anuman letra pwede po tayo magsalita, kasi po ang dila po wala po hindi po kayang paamuin ang dila, kasi po ang dila nakasulat din po sa Biblia na parang tabak yan na kabilaan po ang talim. Kaya ang salita po natin ay pwede makamatay, pwede makasakit ng damdaming tao. Kaya ang salita ay mahiwaga po ang salita. Hindi po kayang bigilin ng dila, kasi dyan ang gagaling yung ating panlalait sa tao, pagpe-persecute sa dila. Ginagamit din po natin itong pagpupuri sa Diyos at ano pa man, at kaya ang dila, ang parte ng dila ang hindi kayang paamuin ng tao, hindi kayang paamuin, dahil ito parang matulis na tabak na dalawang talim po, nakalagay po sa kasulatan ng Biblia. At sana po mga kalansangan ay may hanggang dito na lang po, at sana po yung mga natutunan po kayo kahit konti sa Biblia. Tingnan nyo lang po ang mga verse na aking pong pinahayag, at sa susunod po paghahandaan po natin kung paano po natin paliwanag isa-isa mga verse, kasi hindi po ako prepare po ngayon. Maraming salamat po, sana po patuloy po kayong sumuporta and mag-follow po sa ating page, at God bless po and ingat po kayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy yung pagsubaybay at pagsuporta. At pakipollow na po ang aking page, subscribe na rin po upang updated po kayo sa lahat ng ating content. Maraming salamat po guys, and ingat po.